Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel nyo, The Action Man. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at pag-usapan ho natin itong naging reaction ni Mike Abe Opinions ho mga ka-action, na hindi ko alam kung sino po ang sinusuportahan, no. Pero ito si Mike Abe ay isa sa mga tinira ng mga DDS nga ho, naging isang naging content dahil daw sa walang utang na loob. Dahil daw ito si Mike Abe ay dati nagatrabaho sa SMNI pero tinitira ngayon ni Mike Abe. Para naman sa akin, wala naman masama kung dati siyang nagatrabaho at nagbigay siya ng opinion laban sa SMNI, kasi maliwanag naman po sa sikat ng araw na maling-mali naman po at may violation po ang SMNI. Hindi ko po ibig sabihin na kinakampihan ko si Mike Abe. Ang ano lang ho natin dito ay lumalaban lang po tayo para kung ano nga ba po ba talaga ang totoo at dumaan din po talaga sa due process. Kaso nga lang, hindi matanggap ng mga DDS na isa na si Mike Abe ang nagkokomentaryo laban sa SMNI. Itong masaklap daw. Wala daw utang na loob si Mike Abe. Ngayon, wala kumpara sa akin siguro kung ako si Mike Abe. Oo, nagtrabaho naman ako. Dati ako nagtrabaho. Kung siniswelduhan man ako dati ng SMNI kung ako si Mike Abe, pero pinapalitan ko man ng serbisyong totoo. Di ba? So wala naman masama tayong nakikita kung magbigay ng opinion si Mike Abe sa SMNI, di ba? Oh, ito ho mga ka-action. Ito may reaction po siya sa mga DDS na kung saan sabi niya iniwan sa ere ni Duterte. Oo. Kasi kung napanood nyo, itinanggi o iginiit ni Duterte na hindi siya kasali sa wala siyang kinalaman sa mga binubuo na stabilization ho mga ka-action. Alam nyo naman ano yung sa palita. So ito naman kasi mga retired military o mga hinihimok nila ang taong bayan na mag-alsa. Kaya ito ho tuloy ang napala, ang iilan sa kanila ay kakasuhan na ng sedisyon. Kung sakali, sana ho kasuhan nila ng sedisyon nang sa ganun matuto. Oo. Pero napakabigat po ang kasong sedisyon, ha? Ang pagkakaalam ko po kasi sa kasong sedisyon ay walang non-billable po 'yan, no? Oo, ayon sa revised penal code, 'di ba? Na ay hayagang pag-aalsa. Oh, 'di ba? Kaya napakabigat po niyan ang sedisyon. Correct me if I'm wrong. Pero ang pagkakalam ko po talaga is non-billable po yan. So ito ho, panoorin po natin ang naging reaction ni Mike Abe Opinion sa mga dilawan or pengklawan ng mga content creator at sa mga DDS. Alam po ninyo yung mga nangyayari ngayon, mas matindi pala itong Duterte supporters or DS kumpara dun sa Piklawan o yung lehitimong oposisyon na Liberal Party at kanyang followers. Kasi yung mga dilawan kung tawagin ng araw, ang kanilang mga isyong binabanggit hindi personal tungkol sa gobyerno at tungkol sa mga programa ng gobyerno na ayaw nila o tinututulan nila. Doon sila nakapokus. Itong DDS, karamihan ay personal interest, personal na issue ang ginagawa. Kaya tinuturing ko sa akin pong analysis at opinion, mas masahol, mas matindi itong DS or DDS kumpara sa legitimate na oposisyon na dilawan kung tawagin o piklawan. Kasi yung dilawan, piklawan, nung nakaraang mga panahon at ngayon, issue lang ang kanilang tinatalakay. Walang personal. Walang galaw na pagpapabagsak sa gobyerno. Issue lang talaga. At yun ang tamang oposisyon. Tamang statement, issue lang. Itong DDS, puro personal, puro fake news, puro panggugol lang. Hindi ko nila lahat pero maraming ganun. Kaya sablay sila. Tapos iniwan pa ni Duterte dahil doon sa press conference, sinabi niya, wala silang kinalaman dyan sa mga naglalabas ang balitang niya, lalo na destabilization.
Pati yung ICC, okay lang pala sa kanya. Takot yung mga DDS. Ano yun? So, magbago na kayo. Bagong taon. 2024. Lumabas na naging kahiya-hiya lang kayo dahil yung mga pinagsasasabi, sarili lang pala yung interpretation, sarili nyong galaw para lang magalit ang taong bayan sa gobyerno. Hindi naman nagalit ang taong bayan, kayo lang ang galit. Kasi yung taong bayan ay matitino, ang taong bayan ay professional, ang militar at police professional, ang mga negosyante ay pabor sa gobyerno, ayaw ng gulo. Tama yun. Kaya sablay na sablay po yung mga DDS, vloggers at mga ibang supporters. Hindi ko nila lahat pero marami sa kanila sablay dahil sila iniwan sa ere ni dating Pangulong Duterte. Saan kayo ngayon pupulutin? At dahil dyan, ang ating challenge ngayon sa PNP, General Acorda, gawin mo na ang dapat mong gawin. As PNP Director General, bilang pulis, ang pulis to serve and protect. So protektahan mo ang taong bayan, then imbestigahan mo. Kasi ang trabaho sa to serve and protect ng PNP ay investigasyon. So mag-file na kayo ng kasong sedition laban sa mga nanggugulong mga kung sino-sino dyan. At pag nagkaroon ng warrant of arrest, hulihin sila ng bailable offense yan. So hindi sapat ang warning. Although ang utos ni General Acorda ay hanapin. So hindi nyo makikita yung mga yan. Magtatago na yung mga yan. Kanya-kanyang palusot na eh. Mag-file na kayo ng kaso, din saka hanapin pag may warrant of arrest. Yan ang idea natin. Yan ang tamang proseso. Sa ngayon, magtatakbuhan na yung mga yan. Magtatago na yung mga yan sa lungga. Mga bahag na nga ang buntot, ang sabi ko ng isang araw. Mga nagtatago na yung mga yan. Mga takot na dahil nga ang sedition ay mabigat na kaso. Okay? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng sinabi ni Mike Aby Opinions ho mga ka-action. So sa niya, okay daw ang mga pinklawan or dilawan or kakamping content creator kasi nasa tamang issue ng bayan ang pinupuna. Hindi katulad ng mga DDS na mahilig sa fake news. Diba? Hindi ko naman sabi sa pinapalapad ko ang atay ko nung narinig ko po ito. Totoo naman po ang sinasabi ni Mike Aby na tayo kapag nagkikriticize sa gobyerno, yung may punto, yung talagang makinabang ang maraming Pilipino sa ating pinupunto dito, sa mga malalaking issue dito. Kasi kapag may ginawa naman ang gobyerno natin na maganda para sa ating bansang Pilipinas at makinabang naman ang lahat ng Pilipino, ay pinupuri ko po yan. Ilang beses na natin inulit yan. Pero pag may ginawa naman ang administrasyon, any official na nakaupo ngayon, hindi po maiwasan na magbibigay ako at ng sarili kong opinion at magpupuna ako at magboboses po ako para malaman ng gobyerno ang aking hinain. Dahil sa pagboboses ko, hindi lang ako ang dito, pati na ang hindi nagboboses kasama sa pagboboses ko. 'Di ba? Nasa lang po tayo. Hindi masama ang mag-criticize sa gobyerno, pero yung nasa tama lang, wag pa ko sobrahan. 'Di ba? Huwag gagawa ng mga fake news na ikakasira ng sarili natin. Lalong-lalo ikakasira ng kredibilidad ng isang tao. 'Di ba? Gaya nitong mga DDS, hindi ko naman nila lahat ng mga DDS yung gumagawa lang ng mga fake news laban sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Uulitin ko, kapag kayo ay gumawa ng mga fake news, is talagang po yan, nakakadismaya po yan. 'Di ba? Ang gusto natin, katahimikan. Pero kung may mga ganito naman na mga kaibigan natin na walang tigil sang kabubunganga, okay lang magbunganga kung katotohanan. Pero kung mga fake news na, yun ang ating sasalagin. Di ba? Tama naman yun. Di ba? Ngayon, sabi ni Mike Aby, sana makasuhan ng sedition. Tama po yun. Kasi ang latest update sa napanood ko at natin sa latest video natin, sinundan nito, is ayon kay PNP Chief Acorda, ayan, labis siyang nasaktan at tuloy na ipapahanap ang nasabing vlogger. Alam nyo naman po yun, si retired General Macanas nga ho, di ba? Kasi hindi naman totoo na siya ay nagkukumbinsi. Di ba? Ang namali lang ho dito, ang namali lang po kay retired General kasi binilagay niya yung picture. Nilagay niya yung picture ni PNP Chief Acorda.
tapos nilagyan na convincing. O di ang dating tuloy kay kay PNP Chief at kay Browner, sila ang nagko-convincing, di ba? Yun yung mali, yun yung fake. Oo, dapat mag-ingat ho. Kung sino po ang target nyo na halimbawa yun yung ilalagay nyo sa thumbnail para maging katotohanan ho. Kasi masakit naman po. Siyempre nasaktan yung si PNP. Ayan, hahabulin talaga kayo ng batas. Kaya handa nyo na po. Alam naman po namin na matindi ho kayo magdepensa, no? Kaya ito nga po, di ba? Iniiwan sila ni Duterte sa ere, itong mga taga-suporta. Alam nyo, sa totoo lang, ang mga grabing ingay dito, ang naggrabing samok dito, ang mga DDS na mga supporters. Sa totoo lang. Lalong-lalo na, number 1 niya si Marlica eh. Number 1 niya si Marlica na sobrang ingay. Iwan ko ba sa babae na yan? Dati-dati last year, sa mga humahanga ako sa mga iibang mga content niya kasi may mga resibo. Pero itong later na grabe na ang pang ano-ano niya, na halos wala na siyang ipakitang ebidensya, parang kailangan nga ho mag-isip-isip ho talaga. Hindi perkit maraming views is nagsasabi ng katotohanan. Mas maganda ang mag-research. Diba? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.